Patuloy ang pagbabalik sa sinag ng kultura at tradisyon ng mga Bulakenyo sa ating lalawigan. Pinatunayan ito ng 3 malalaking selebrasyon na idinaos sa ating lalawigan, kung saan dinagsa ito ng mga Bulakenyo at mga turista na mas lalong nagpasigla sa diwa ng mga okasyon na hatid sa atin ng programa ngayon. Halina't tunghayan ang programa kung saan laging ipinamamalas ang galing Bulacan. Huwag magpahuli sa Balitang Bulakenyo. Narito na, Bulacan in a Minute. Dugong Filipino, dugo mo, karugtong ng buhay ko. Iyan ang naging tema ng bloodletting activity ng Bulacan Capital Information Officers at ni Vice Governor Daniel Fernando noong 11 ng Mayo sa Bulacan Capital Gymnasium. Kasi maraming lumalapit sa amin na nangangailangan ng dugo sa opisina, even mga karamihan ng mga may sakit natin mga kababayan na talagang kailangan ng suporta namin. Mas maganda kung mas marami magdodonate. At least mas marami tayong matutulungan para matugunan natin yung mga pangangailangan. At least yung mga kababayan natin nangangailangan ng dugo, hindi na sila pupunta pa sa labas para bumili. Kumbaga, ito binibigyan na namin yung dugo. Ang mga nag-donate ng dugo ay ang mga kawani mula sa iba't ibang opisina ng pamahalaang panlalawigan, mga sundalo at mga mamamayan. Bulacan ay isa sa 5 probinsya sa Pilipinas na napiling tumanggap ng proyektong Increasing Rice Yield and Productivity through the Promotion of Small-Scale Irrigation and Integrated Crop Management System in Rain-Fed Areas. Kaya naman noong nakaraang May 12, naganap sa Hiyas Pavilion ang Farmers Field School Mass Graduation kung saan higit 700 magsasaka ang nagsipagtapos. Nakapagpahukay ako ng maliit na tabon. Nakatanggap kami buhat kikob ng isang makinang pampatubig. Malaking katulungan para sa mga kahirapan ng mga magsasaka. Malaki nagawa sa aming mga magsasaka dahil napakaraming kulat sa mga pataba, libre, binhi, saka yung project ng mga tabon, libre, saka mga electric motor, bomba. Nagpapasalamat kami sa kay Gov Willie Alvarado, sa mga kasama niya na namumuno sa agriculturist dito sa Bulacan. At natulungan niya kami dito sa bayan ng Angat, sa barangay ng Donasyon. Ang mga napiling magsasaka mula sa 22 barangay ng Angat, San Rafael, San Ildefonso at San Miguel ang siyang naging benepisyaryo ng proyektong ipinatupad ng Department of Agriculture sa pakikiisa ng local government units. Ang tagumpay nito ay nakasalalay sa kasipagan, katalinuhan, kagitingan at tibay ng dugo ng mga 700 makabayang magsasakang Bulakenyong nakilahok at nagsanay sa Farmers Field School sa ilalim ng Food and Agriculture Organization ng United Nations. Bilang paghahanda sa muling pagtatanim ng mga magsasaka, nagkaroon ng kick-off campaign ang Provincial Agriculture Office para sa massive rat control operation noong 17 ng Mayo sa mga bayan ng Pulilan at Baliwag.
Batay kasi sa datos, tumataas yung pinsala na dala ng nasabing pesteng daga at ito ay napakalaki ng kawalan nito para sa ating mga magsasaka. 16 na bayan dito sa ating lalawigan ang kadalasan ay napipinsala na nasabing daga at nais lamang nating magkaroon ng kamulatan ng ating mga mamamayan na ito ay magagawa natin ng paraan kung tayo ay sama-samang gagalaw. Nagpamahagi ang pamahalaang panlalawigan ng mga flamethrower na siyang makakapuksa sa mga daga. At ako pinaniniwala na sa pamamagitan ng programa ni Gobernador at ni Mayor, naniniwala po ako na ngayong darating na pagtatanim, kami po siguro ngayon palang makakadama ng kaginhawahan. Well, nais natin na mapangalagaan ang kanilang taniman, ang kanilang mga pangisdaan. Nais nating manatili ang kanilang ani. Mahal ng ating pamahalaang panlalawigan ang ating sakahan, ang mga magsasaka, ang ating mga mangisa. Tatlong inmates ng Bulacan Provincial Jail ang tumanggap ng diploma dahil sa pagkakapasa ng mga ito sa Alternative Learning System and Accreditation Equivalent Exam na programa ng pamahalaang panlalawigan, katuwang ang Bulacan State University noong nakaraang Miyerkules. Ngayon yung nag-graduate ng elementary, meron silang diploma. Yung nag-graduate ng high school, meron din silang diploma. At saka meron nag-graduate sa mga livelihood training. Siyempre ang layunin unang-una para hindi masayang yung oras nila habang nandito sila sa kulungan. So nakikipag-coordinate tayo sa BSU para makapag-conduct nitong alternative learning system. Oktubre nang simulang turuan ng mga inmates upang paghanda ng nabanggit na pagsusulit. Ayon sa antas na nais kunin kung elementarya ba o high school. At noong Marso, lumabas na ang resulta ng mga pumasa, 5 elementarya at 8 high school. Una sa lahat, pinasasalamatan ko po ang ating pong may kapal. At tinaplos niya ang mga puso ng mga nasa posisyon sa ating gobyerno upang makapagbigay ng tulong at panibagong pagkakataon sa mga detinado ng Bulacan Provincial Jail. Ang malaking bagay po at magandang pagkakataon para sa amin ang programa ng ALS na sinasagawa nila dito sa loob ng Bulacan Provincial Jail. Marami po sa aming mga detinado ang nagnanais na makapag-aral at makapagtapos na kung minsan ay hindi po nangyayari dahil lang sa kakulangan ng pinansyal, kahirapan sa buhay. Sa ganitong paraan po ng programa ng ALS, marami pong naiengganyo sa aming mga detinado na ipagpatuloy ang mga naudot naming pag-aaral sa labas. Nakakapagbigay po kami ng inspirasyon sa iba at nai-inspire din po kami sa mga kapwa namin detinado na nag-aaral. Ito po ay magandang senyales ng panibagong bukas naming haharapin sakaling kami ay makalaya. Masaya ako kasi dito ko sa kulungan pa na natapos yung pag-aaral ko. Papasalamat ako sa pamunuan ng BPJ kasi bigyan nila kami ng pagkakataon para may pagpatuloy aming mga pag-aaral. Ayon kay Colonel Flamenco, nais ng pamahalaan ng Bulacan, kaysa si Governor Wilhelmino C. Alvarado, ang paggawad ng diploma sa mga inmates ay malaking bagay na magagamit nila sa paglabas ng kulungan.